Hey mga brods, ito na nga, Chris Newsome. Yes, alam din naman natin na isa ito sa mga hinangaan sa Meralco Bolts at alam naman natin ang Meralco ay kinakalaban ngayon na ito pong Barangay Nebros San Miguel ngayong best of 3 series nila dito sa playoffs round. Pero nakaisa na ang Hinebra at ito no mga kabrods, alam naman natin na todo kayod ang Meralco kahit ito ay iisa pa lang kampyonato na ito sa buong history neto. Pero ito na nga mga kabrods, once daw talaga na ma-sweep ng Barangay Nebros San Miguel, ito pong Meralco Bolts ay dito na nga magsisilipatan ito pong mga superstar nila. Yes, dahil syempre napapagod na rin ito pong mga superstar nila like ganito, Chris Newsome. Yes, bali-balita at ayon din sa reports din natin mga kabrods na ito pong si Chris Newsome ay isa na ito sa mga gustong lumipat ng ibang koponan. Kahit ilan beses pa itong offer ng malaking pera ng Meralco Bolts, pero pag ito ay gusto na talagang lumipat, lilipat ito. At ito, mga nakikita rin nating mga videos ni Chris Newsome, maski nga sa dugout ay talagang binabati niya yung mga SMC teams na nakakalaban niya. Pumapasok pa nga dun sa dugout ng Barangay Nebros San Miguel para mag-congrats sa Hinebra at yan yung mga nakikita nating videos ni Chris Newsome. Hindi lang kasi basta mabait ito pong si Chris Newsome, kung saan talagang nakakasundo niya yung mga SMC teams. Yes, maski sa SMB nakakasundo niya dyan lagi sina Chris Ross, sina Lassiter, Enciso, maski yung mga coaching staff dyan, maski nga sa Hinebra rin, mga ball boys, mga water boys, mga kabrods, nakakasundo talaga niya. Kaya hindi lang basta mabait si Newsome, hindi lang basta magaling, kung saan yung kanyang bonding dito ay napupunta na at nahuhulog dito sa mga SMC group na ito. Kaya ito, well, isa rin naman talagang SMB sa mga talagang open dito kay Chris Newsome if ever man gusto niya talagang lumipat na. At syempre alam din naman natin ng SMB yung mga ibang superstars nito may edad na rin. So itong si Newsome, pag ito ay nasweep talaga ng Hinebra this playoffs round mga kabroad, shock talaga na lilipat at lilipat ito. And ayon din sa mga reports din natin, gusto rin ni Newsome lumipat sa isang kupunan na pwede at may potential na magkaroon ng kampyonato. Well, itong SMB may potential naman ito. Kahit ito'y nalaglag this season, pero may potential pa rin itong mag-comeback next season. At syempre, kayang-kayang magkaroon ulit ng kampyonato ito. Unting gising lang sa SMB dahil natulog nga sila ngayong season. At bubuhay talaga yan. Tapos, bibigyan mo pa ng Chris Newsome. Talagang ang ganda na ng laruan ng SMB kung sakali man mga kabrods. At ito, gusto rin kasi ng SMB na in the future, mawala man si Chris Ross and Marshall Lassiter, meron naman silang deep backcourt rotation ni Chris Newsome and CJ Perez. Kaya yan ang kinaganda pag magkakampi etong si Newsome and si Perez dahil ang ganda ng kombinasyon nito. Maski nga sa Gilas Pilipinas, nakita rin ni Coach Tim Con, grabe rin yung kombinasyong Newsome, Scotty, and CJ Perez. Kaya talaga yung mga kupunan dito, mapa Hinebra, mapa SMB, gustong offeran ito pong si Newsome mga kabrods. Ang kaso nga lang, problema lang ng SMB, meron pang kontrata ito pong si Newsome na may 2 milyon dito sa Meralco Bolts na inofferan sa kanya nung birthday niya last year. Pero kayang-kaya namang kunin niya ng SMB rebuyout ng kanyang kontrata. Paano? Syempre, via trade mga kabrods. Luluto ang SMB kung sino yung mga players na pwedeng i-trade kay Chris Newsome. And yun nga, bali-balita ito pong si Mo Tautua. Ito na nga, magkakaroon ng kanyang unrestricted free agent this upcoming March. And ayon kay Mr. Snowbadwa, gagamitin din itong trade asset pag napasign ulit ito ng SMB. Pero syempre kulang yung Mo Tautua kay Chris Newsome dahil superstar na ito ng Meralco Bolts. Kaya sa tingin nyo mga brods, sino ba yung mga pwedeng i-trade kay Chris Newsome? Dahil alam naman natin na champion caliber talaga ito pong si Newsome. Gusto lang din naman niyang lumipat sa team na kayang tulungan siya na magkaroon ulit ng kampyonato. Kaya komento mo lang po nyo dyan mga brods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Speaking of pagod ni Junmar Fajardo sa SMB, at alam naman natin na ito pong si Junmar na 8-time MVP, 10 beses na nagkampiyon sa SMB, tapos 4 na beses doon finals MVP siya. Well, alam din naman natin na yung mga superstars dito ng bawat kupunan napapagod at napapagod din maski nga sa NBA. Tignan nyo mga kabrods,
Luka, Davis, Butler, di ba mga kabrods, Wiggins, ang dami ng mga breaking trades sa NBA. Kaya hindi na rin tayo magugulat kung si Junmar Fajardo lilipat ito ng ibang kupunan. Bakit? Dahil yun nga, sa dami ba ng mga inabibigay na rin ni Junmar sa SMB, dito siya napagod ngayong season talaga dahil talagang todo kayod. Ito pong si JMF, ito pong si The Kraken. Pero anong nangyari? Nauwi lang sa laglag ang SMB. Yes, alam kong nabalita na rin natin ito dito tungkol sa pagod ni Junmar Fajardo mga kabrods. Pero sinabi rin natin na aalis siya. Pero hindi rin natin nabanggit kung saan siya pupunta. Pero ito na nga mga kabrods, ayon sa mga reports and rumors, kaysa naman mapunta ng ibang kupunan, kaysa ng mga independent teams, mapa-Korean din or Taiwan, Korea, Japan, mga kabrods, mapunta si Junmar, why not dito na lang din sa PBA? Kaya ito, gusto rin ni Boss Al Francis Chua na masubukan ito pong si Junmar Fajardo dito sa kanyang paboritong team na hawak niya. Siyempre, yung Barangay Ginebra San Miguel. Yes, diyan din yung mga reports din natin na hindi pa naman nakaka-confirm mga kabrods dahil napakalaking trade nito. Dahil ito pong si Junmar, napakalaking value nito mga brods. Ewan ko na lang kung ilan yung mga players na babasagin dyan ng Ginebra, makuha lang. Ito pong si JMF via 3-team trade dahil mabigat-bigat na trade to mga kabrods. Pero syempre, magiging worth it naman bandang huli. Dahil ito pong si Junmar, kung itong mapunta sa Barangay Ginebra San Miguel, hindi na siya mahihirapan pang magbuhat ng kupunan. Bakit? Mga kabrods, tignan nyo, kahit walang Junmar dyan sa Ginebra, nakakapasok pa rin sila ng playoffs. Kahit kampiyonato, kayang-kayang kunin nila kahit si Japet Aguilar lang ang kanilang legit center. Partida nga, nawala pa nga si Stan dyan, diba? Dahil tulong-tulong yung mga locals ng Barangay Ginebra San Miguel. Tapos, ito pong si Junmar, yan din yung gusto niya. Yung may mga locals siya nakakampi na tumutulong sa kanya. Kaya yan, magmi-meet sila ng kagustuhan, win-win situation mga kabrods na between ni Junmar Fajardo and Barangay Ginebra San Miguel. Kaya mas maganda nga kung ito pong si The Kraken ay dito mapunta sa Barangay Ginebra San Miguel. Pero syempre mga brods, mahababang proseso pa ito dahil syempre titignan din natin kung papayag ang SMB management. Dahil pag nawala si Junmar, tsak talaga na mahihirapan na silang makapasok ng playoffs round dito. Partida. Si Junmar nga nandyan pa sa SMB. Todo kahit sa SMB pero nung nangyari hindi pa nakakapasok ng playoffs round. Paano pa pag nawala siya? Sabi kasi nila, coach daw ang problema. Tapos import naman daw dahil ilang beses na nagpalit ng import this season. Tapos sabi nila, locals daw. So talagang namang problema ng SMB mga brods. Kaya si Junmar, nalilito na why not tulungan naman niya ang ibang kupunan at matutulungan din siya like Barangay Ginebra San Miguel mga kabrods. Saktong-sakto, wala pa namang bigs na maayos ang Ginebra kundi si Japet lang talaga. Tapos tignan mo ngayon, nakikipagbakbakan sa Meralco Boats, nakaunang panalo pa nga, di ba? So best of 3 series na lang. Kaya yan ang kagandahan sa Ginebra. Tulong-tulong sila kahit walang Brownlee pa dyan, di ba mga kabrods? Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba, babagay ba kung susuot ng uniforming Ginebra ito pong si Junmar Fajardo or magstay na lang sa SMB at mag-trade ng locals doon? Kaya komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods. Isa-isayin natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is a Phil Basketball. Yun lang. I'm out.